haplos ng mga sampal. Ang pananaliksik na ito ay tumatalakay sa hilot, isang tradisyonal na paraan ng panggagamot sa Pilipinas na ang patuloy na isinasagawa at tinatangkilik ng mga mamamayan sa bayan ng Botolan, Zambales, lalo na sa mga komunidad ng Sambal o Aita. Sa kabila ng pagsulong ng makabagong teknolohiya sa medisina, marami pa rin tumatangkilik sa hilot bilang alternatibong lunas para sa mga karamdaman, partikular na sa mga lugar na malayo sa mga ospital at mga pasyente kapos sa pinansyal. Ito po ay nasabing alternatibong lunas sapagkat po ang mga taong, kaming mga sambal o Aita ay nakatira po sa bundok, sa bukid, na kung saan po ay malayo po sa tinatawag nating baryo o mga bayan. Siguro po may aabutin ng 3 hours ang travel, 3 hours or 4 hours gamit ang karikol at kalabaw. Kaya po kapag may mga hindi inaasahang pangyayari ay tumatakbo po sa mga manghihilot upang ipagamot ang kanilang mga karamdaman. Ang layunin naman po ng pananaliksik na ito ay ipakita kung paano isinasagawa ang hilot sa nasabing bayan. Ano-ano ang mga ginagamit na sangkap at kasangkapan, at paano ito nakatutulong sa paggaling ng pasyente. Gamit ang deskriptibong uri ng pananaliksik, isinagawa ang pakikipagpanayam sa mga manghihilot at mga pasyenteng may karanasan sa pagpapagamot sa pamamagitan ng hilot. Kabilang mga po dito, sa mga pangunahing kalakpo ay sina Mayra Castillo, Abong, J-Van A. Manalaysay, at Rolando Lukot. Sila po ay mga kilalang tradisyonal na manghihilot sa Barangay Burgos, sa bayan ng Botolan. Ayon sa kanilang mga panayam, ang hilot ay hindi lamang pisikal na masahe, kundi isang ritual na may kasamang dasal o orasyon at paggamit ng mga likas na sangkap gaya ng langis ng niyog, dahon ng saging, bigas and oil, lotion, suka, asin, at dahon ng hagonoy. So, kung makikita po natin, mababasa natin sa harap, meron pong bigas and oil at lotion dahil po sa nakukuha na din po ang mga modernong mga kagamitan na maaaring gamitin. Ito nga po pala yung mga pictures ng aking mga respondents. Ang una po ay si Mayra Castillo Abong, na kung saan siya po ay gumagamit ng bigas and oil at ginagamitan din po niya ng dasal ang kanyang paghihilot. Ang kanyang paghihilot po ay nanggaling po sa kanyang ninuno at pinasa po sa kanya ng kanyang lolo bago mamatay. Siya po ay isang manghihilot. At si J-Beth A. Manalaysay naman po, ay gumagamit ng asin, suka, at dahon ng hagonoy. Siya po ay isang maglalara. Ang ibig sabihin po nito ay nagpapalabas ng init sa katawan. Lalo na po kapag may lagnat. Ang ginagamit niya po ay dinidikdik ang dahon ng hagonoy na may asin at nilalagay po sa bahagi ng ulo kung saan po ay doon yung may mga doon ang may buhok at hihilahin po ang buhok at parang ano po yung
durugin po siya. Tapos sa pamamagitan po ng proseso na iyon ay nailalabas ang mainit na enerhiya ng katawan ng isang nagpapagamot. At ito naman po si Rolando Lugo. Siya po ay 60 years old na at hindi po ako nagkakamalit, mga nasa 30 plus na po siyang gumagawa ng hilot. At ang kanyang kakayahan para maghilot ay nakuha niya po ito sa kanyang mga magulang. At sa aming pagkakalam po, sa aming lugar,